Ave Maria, Purísima, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ko ba ang Diyos? Gaano man po kagaling ang isang nilalang, gaano man kasalapi ang isang nilalang, kapag ang tubig ang inalis ng Ama, palagay niyo po may mayaman pa at magaling na tao. Meron pa po ba? Yan po ang bawang katotohanan. Gaano man din kayaman at gaano man katalino at kagaling ang isang tao, kapag ang hangin ang nawala, mayroon pa po bang mayaman, magaling at matalino? Wala po. Yan po ang bawang katotohanan. Iyan ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Kahit hindi ka kumain ng kanin, ng tinapay, ng karne, ng biga, ng maisda, gulay, may tubig ka lamang, mabubuhay ka. Kahit ilang araw. Subalit, kahit kumakain ka ng kanin at wala kang tubig, mabibilauhan ka. Kain ka ng kain ng kanin, at paano mo naman maisasaing yung kung walang tubig? Di po ba? Napakagaling po ng Ama. Kaya anuman ang kagalingan, katalinuhan at kapangyarihan ng tao, walang hihigit sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Gaano man kalaksang salapi niya, walang papantay sa Kanya, sapagkat ang Ama lahat ng naririto sa lupa ay Kanya. Halaman, hayop, isda, araw, na nasisilayan sa langit, buwan, bituin, hangin, tubig, etc. Lahat ng may buhay ay sa Kanya. Tama po ba? Yung tubig may buhay. Yung hangin may buhay. Bakit po? Sasabihin mo tao, walang buhay ang tubig? Makakaagos ba yan kung walang buhay? Tama po ba? Sapagkat ang kapangyarihan ng Ama ang nagahari. Kaya kailanman walang magaling na tao. Sa tao lang siya magaling, sa kapwa niya tao. Kaya kailanman walang matalinong tao, sa kapwa-tao niya lamang siya matalino. Kung hindi binahagi ng Ama ang talino at kagalingan niya, walang magtataglay nito na sinumang tao sa lupa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kasalamatan ng tao kapag siya'y may taglay na talino, may taglay na kagandahan, may taglay na kayamanan, may taglay na kapangyarihan, dapat lamang na walang humpay ang papuri at pasasalamat niya sa dakilang lumala. Alam niyo po, sadyang ang guhit ng palad ng tao ay di pantay-pantay. Kaya ikaw na nagsusumikap sa buhay mo, kung hindi mo nakakamtan yung pangarap mong yumaman, huwag kang magtaka at huwag kang malumbay. Ang mahalaga, magkatakot ka sa Ama. Hindi mo man makamtan yung pangarap mong kayamanan, sapagkat maging ng una man pong panahon, ano pong sinabi ng Ama kay Moises? Yamang hindi ka humiling ng anumang bagay sa akin, ang kayamanang hindi mapapantayan ay iyong kakamtin. Buhay po ba ang Diyos? Ang kayamanang hindi malilit, tunit-tuniladang ginto, dumaratal sa Kanya. Napakayaman po niya. Naging nauna mang ninuno sa Kanya, nauna mang lahi niya, hindi yumaman ang katulad sa Kanya. Ibig sabihin, noong pamampong panahon na yun, mayroong tinatanging yumayaman ang Ama. Si Apo Kunching Pumangmang, hindi kayang arukin-tarukin ito, subalit ang Espiritu po, yan po ang bawang katotohanan. Kaya kung minsan, gaano man ang tao sa pagsusumikap niyang magpayaman, kung hindi guhit ng palad niya, hanggang doon lang ang kakamtan niya. Subalit, huwag pong mawala ng pag-asa.
Patuloy at patuloy maghanap at magsumikap ang tao. Huwag sasawa, huwag manghihinawa, huwag mawala ng pag-asa. Sapagkat hindi mo alam kung ikaw yung nakatakdang yayaman, di po ba? Hindi mo alam kung ikaw yung hanggang doon lang ang kabuhayan. Kaya lahat ay makikibaka, lahat ay lalaban sa buhay. At ang hindi tamad ay nagtatagumpay. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Yan po ang pawang katotohanan. Halimbawa, 10 kayong magkakapatid. Iba't iba ang guhit ng palad nyo. Pare-parehas kayong lumaki sa hirap. Subalit, yung kapatid mong nakatakdang yumaman ay yumaman, binigyan ng kaparaanan. Subalit, mga minamahal ko, ang pinakamahalaga, ang pagkilala mo sa Ama. Hindi ka man yumaman sa magkakapatid, ang mahalaga, kapwa kayo, yumaman at di yumaman, may pagkilala, paglingap, pagtanggap, at pagmamahal, paggalang sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? At napakasimpleng buhay ay masaya. Napakasarap pong mamuhay ng may galak sa puso, ng patag lamang ang buhay at kaisipan mo. Kaya po magpurit magpasalamat yung may angking kayamanan na pinagpala ng Ama sa pagsusumika, pagsusumakit niya'y nakamtan ang kanyang kayamanan. Tama po ba? Ngunit yun naman kung hindi pa nakakamtan ang kanyang pangarap, huwag manghinawa, patuloy at patuloy na lumaban. Bakit po? Kung minsan sasabihin ng tao, ay katanda na ng mga yang mag-asawa na yan, mula noong bago silang mag-asawa, lupad na magpahanggang ngayon, gayon pa rin. Huwag ikabagot, huwag ikapanghina ng kalooban niyaon, sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay hindi namamatay. Ang pag-asa ay binibigay niya sa mga anak niyang mayroong pagkilala at pag-asang siya ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Aanhin mo ang nakamtan mo kung marami kang nilolokong kapwa mo tao. Aanhin mo yung nagpapakabuti ka sa ilang kapwa mo, ngunit masama naman ang ginawa mo sa kapwa mo. Mga kapatid, ang pinakamahalaga, wala kang sinusulit na buti na niloko mo ang kapwa mo tao. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan. Ang namumuhay ng payapa at marami pang taong di gumugusto't nangangaral na sasabihin ay hindi ka totoo, baliwala po yan. Kapag malinis ang isip mo, malinis ang damdamin mo, malinis ang budhi mo. Subalit, kapag totoo mong ginagawa, hindi ka mapapatag. Buhay po bang Diyos? Kaya mga minamahal ko, katotohanan kong tinuturan sa inyo, ang mabuhay ng simple at mabuhay ng mayaman. Kung kilala mo ang Ama, may galak ka pa rin sa kalooban. At mabuhay ka ng may kaabahan. Ang mahirap, ang katamtaman, at ang mayaman, anak pa rin ng Ama. Hindi ngayon mahirap ka, hindi ka niya anak. Hindi ngayon katamtaman lang ang buhay mo'y masaya ka nang hindi ka niya anak. Hindi ngayon mayaman ka, hindi ka niya anak. Lahat po na yan ay anak niya. Mayaman, mahirap, katamtaman. Kaya kung sino po ang sa kanya'y ganap na kumikilala, siya rin naman ang siya'y nalulugod. Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat po mga minamahal ko. Salamat sa aking kapatid. Katotohanan po lahat ang kanyang tinuran binahagi sa inyo. Kaya hindi mo maaaring sabihin yung tao ay, wala na ekang pagbabago yan. Pusakal na eka yan. Hindi na eka magbabago yan. Napakapusakal ekang nilalang yan. Wala po ang Kristo kung wala ang pusakal. Tatandaan po ninyo. Kaya bumaba ang Kristo sa lupa para sa masasama, hindi sa mabubuti. Kaya kapag nawalay ang isa't hinanap niya at nasumpungan, yung po ay galak niya. Tama po ba? Kaya kayo po, kung mayroon sutil na anak kayo, pasalamatan niyo ang Ama. Pagbatahan niyo pong idulog, ipanalangin siya, at pagbatahan niyong mahalin. Huwag niyo siyang kasasawaang halin. Huwag niyo siyang kasasawaang arugain. Huwag niyo siyang kasasawaang pangaralan.
Huwag niyo siyang kasasawaang ipanalangin. Ang lahat po ng yaan ay ang susi para ibigay ng Ama ang kalayaan sa kanyang pagkaalipin sa masamang ugali. Alipin lamang po ang tao. Naunawaan po ba ng tao? Alipin lamang siya. Kapag mayroong masama ang pag-uugali, alipin siya.